Magandang gabi po sa ating lahat. Panimulang bati ni Johnny Miranda sa mga bisita habang nakangiti. Ikinagagalak ko pong ibahagi ang isang napakahalagang milestone para sa pamilya Miranda. Ngayong gabi, buong pagmamalaki kong inaanunsyo ang eksklusibong partnership sa pagitan ng Royal Haven, ang legacy ng aming pamilya sa larangan ng hotel, resort at fine dining restaurant, at ng Versa Horizon, ang nangungunang provider ng private jets, yachts, airplanes at high-end vehicles. Sandali itong tumigil sa pagsasalita nang umingay ang paligid sa palakpakan ng mga tao. Nang humupa ang ingay, muling nagsalita si Johnny. Sa pamamagitan ng kolaborasyong to, mas mapapalawak at mapapahusay natin ang karanasan sa paglalakbay ng ating mga kliyente at bisita. Inaanyayahan ko po kayong ipagdiwang kasama namin ang makasaysayang partnership na ito sa pagitan ng Royal Haven at Versa Horizon. Itinaas ni Johnny ang hawak na baso ng champagne. Tumayo ang mga bisita at kani-kanya ring itinaas ang mga baso ng alak. Ngunit sa isang sulok, walang pakialam na umiinom si Tiago habang nakikinig sa speech na nakatatanda niyang kapatid. You won again. Damn it. Masama ang loob na sabi ni Tiago. Nakakuha rin siya ng deal sa isang maliit ngunit prestihiyosong private yacht charter para sa piling VIP clients ng Royal Haven. Pero alam niya sa sariling hindi yun kasing laki ng multi-billion deal na nakuha ni Johnny. Paano yung nagawa ni Johnny kung hindi ko naman siya nakikitang umaalis ng opisina niya? Anong meron sa kanya na wala sa akin? Bakit nagawa niyang makapasok sa Versa Horizon pero ako hindi? Nagpadala pa ako ng regalo noon, pero kahit isang tawag wala akong natanggap mula sa Versa. Maktol niyang sabi sa sarili. Naging okupado si Tiago ng isiping yon at wala na siyang pakialam sa nangyayaring business gala na ginanap mismo sa isa sa mga pag-aaring hotel ng kanyang pamilya. Sa nangyaring ito, siguradong si Johnny ang susunod sa yapak ng kanyang ama. What's your secret, Johnny? Why can't I win against you? Frustrated niyang sabi. Dahil sa inis, ibinato ni Tiago ang hawak na baso sa dingding. Naglikha yun ng malakas na ingay na nakakuha sa atensyon ng mga bisita. Kaagad naman siyang nilapitan ng mga magulang niya. Tiago, you can rest if you're tired. Don't do anything stupid here. Sinisira mo ang mahalagang okasyon na to. Hindi mo na nga natulungan si Johnny. Gumagawa ka pa ng eksena rito. Mahinang pagbabanta ni Don Juanito. Hindi pinansin ni Tiago ang kanyang ama. Marahas niyang itinulak ang mesa sa harapan niya bago tumayo saka tumingin kay Johnny. Congratulations to the next ruler of Miranda's legacy. Ngumiti siya ng tipid, pero hindi maitatago ang sama ng loob sa mga mata niya bago tumalikod. Ginawa niya rin ang lahat para makuha ang titulong next ruler ng pamilya. Pero hindi pa rin yun sapat. Mas magaling pa rin si Johnny sa lahat ng aspeto at talunan pa rin siya simula noon hanggang ngayon. Pagdating sa hallway kung saan madalang ang mga taong dumadaan, pinagsusuntok ni Tiago ang pader. Inilabas niya roon ang bigat ng dibdib niya. Pero tulad ng efforts niya sa negosyo, hindi sapat ang pagsuntok para kumalma siya. Excuse me sir, baka magkaroon ng damage ang knuckles mo kapag pinagpatuloy mo yan. Kumain ka na lang nitong strawberry para mahimasmasan ka. Sabi ng boses ng isang babae. Lumingon si Tiago sa gilid niya at nakita ang babaeng nakasuot ng simpleng office attire at may makapal na salamin sa mata. Yakap nito ang kahon ng strawberries at isa ang iniabot sa kanya. Napatingin siya sa labi nito na may bakas ng katas ng prutas habang umunguya. Dahil hindi pa humuhupa ang sama ng loob niya, hinila niya ang babae at isinandal sa pader. Nabitiwan nito ang kahon ng strawberries. At bago pa man makapag-react ang babae, hinalikan na niya ang mga labi nito. Kaagad nalasahan ni Tiago ang tamis ng prutas sa labi ng babae. Mas pinalalim niya ang halik na parang may gusto siyang marating. Pero malakas siya nitong itinulak. You offered me the strawberry, so I had to taste it. Agad niyang depensa sa sarili. Bumuntong hininga ang babae. Akala niya isasampalin siya nito. Pero nasurpresa siya nang baliwala nitong kinuha ang kahon at isa-isang dinampot ang nagkalat na strawberry sa sahig. My strawberries are sweeter than your kiss, mister. Don't do that again. Sabi nito bago siya talikuran. Pagka na natawa si Tiago habang sinusundan ng tingin ang papalayong babae. Hindi niya alam kung maiinsulto siya sa sinabi nito o mamamangha. Dahil ngayon lang may nagsabing babae na mas mahalaga ang isang bagay kaysa sa halik niya. Pero ang mas nakamamangha, nawala ang sama ng loob niya at napangisi lang siya. I never knew that a woman with such an interesting attitude existed in this world. Not until I met her today.
Sa halip na umalis, bumalik si Tiago sa party. Hinanap niya agad ang interesanteng babae at nakita niya itong kausap ni Johnny. Bahagya siyang lumapit kaya narinig niya pinag-uusapan ng dalawa. Salamat sa tulong mo, Ravenna. Ikaw ang naging daan para makuha ko ang deal sa Versa Horizon. Hindi ako nagsisi na tinanggap kita bilang assistant ko. Trabaho ko yan, Mr. Miranda. Pero sana hindi mo rin makalimutan ng pangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko yun. Walang iistorbo sa'yo kapag nasa Royal Haven Green Farm ka. Pwede mong enjoyin ang lahat ng strawberry sa likod ng resort kahit kailan mo gusto. Salamat, Mr. Miranda. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na tumulong kapalit ng strawberry sa garden ng resort mo. Napakunot ang noon ni Tiago sa pinag-uusapan ng dalawa. Hindi niya maisa-isa ang hirap na pinagdaanan para makakuha ng isang business deal. Pero si Johnny, nakakuha ng multi-billion deal dahil lang sa strawberry sa garden nila, kahit siya naman ang may-ari niyon. That doesn't count as your effort, Johnny. Hindi nakatiis niyang sabi. Lumingon ng dalawa sa kanya, ngunit napansin niyang isusubo ni Ravenna ang strawberry, pero pinigilan niya ang kamay nito. Madumi na to. Kumuha ka na lang ng bago sa Green Farm. Kinuha ni Tiago ang strawberry sa kamay ni Ravenna. Maging ang kahon na yakap-yakap nito ay inagaw niya, saka siya tumingin kay Johnny. Hindi rin pala ganun kasakit sa ego ang pagkatalo ko sa'yo, Johnny. Oo, at nakuha mo ang partnership deal sa Versa Horizon. Pero hindi mo pala effort yun. Nakangisi niyang sabi bago tumingin kay Ravenna. Mas lumawak ang ngisi ni Tiago nang makitang nakatingin ito sa kahon ng strawberry at hindi sa kanya. Kaya't lumapit siya at marahang inangat ang mukha nito gamit ang dulo ng daliri niya. Miss, gusto mo lang pala ng strawberry. Dapat sa akin ka lumapit. Pag-aari ko ang Green Farm sa likod ng Royal Haven Resort. Ikaw rin ba ang nagtanim ng mga strawberry? Tanong ni Ravenna. Hindi, pero proyekto ko ang Green Farm para hindi na kami mag-angkat ng strawberry na gagamitin sa mga dessert namin sa restaurant. Ako pa rin ang owner niyon. Wala akong kailangan sa'yo kung hindi ikaw ang nagtanim ng mga strawberry. Farmer ang kailangan ko at hindi owner. Inalis ni Ravenna ang daliri niya sa baba nito gamit ang dulo ng daliri nito. Excuse me, Mr. Miranda. May gagawin pa pala ako. Paalam nito kay Johnny. Yeah, sure. You may go. Pag-alis ni Ravenna, hinarap naman siya ni Johnny. Now you know how it feels to be rejected by a woman, Tiago. That's not rejection, Johnny. Because in the first place, I was never chasing her. Nakangisi niyang tugon sa kapatid bago umalis. Sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang nilisan ng kasiyahang nagaganap sa hotel. Bumalik na lang siya sa Royal Haven Resort kung saan pareho silang executive director ni Johnny sa magkaibang departamento. Kinabukasan, kapansin-pansin ang nasa 10 yate sa tapat ng resort. May ilan na nakatigil sa open water at meron ding nakadock sa pribadong pantalan ng resort. Kaagad iyong napansin ng mga VIP client, lalo na ang logo ng Versa, kaya't sunod-sunod ang nagpabook. May VIP client pa ang nagbook ng isang buong yate. Isa itong matandang negosyante na may dalagang kasintahan. Gusto nitong makipag-dinner date sa kasintahan sa gitna ng karagatan. Walang ideya si Tiago na magsisimula na agad ang operasyon ng Versa Horizon sa resort. At agad-agad ay fully book ang mga yate. Ngunit nagkaproblema siya dahil walang kapitan ang yating nakabook sa mayamang negosyante. Kahit may selos at inggit siyang nararamdaman kay Johnny, tinawagan pa rin niya ito. Hindi niya isasaalang-alang ang kahihiyan niya dahil lang sa inggit na yon. Tiago, it's too early. What do you want? Garalgal nitong tanong sa kabilang linya na halatang kagigising lang. Lunch break na, Johnny, pero kagigising mo lang? Sabagay, ikaw ba naman ang nakapag-close ng multi-billion deal? Talagang hahayaan ka magpahinga ni na mommy at daddy? Just tell me what you want, Tiago. Ayoko marinig ang inggit mo ngayon. Pagod ako at napuyat kagabi sa party. Marami ang lumapit na investors at mas dumami rin ang nagtiwala sa akin. Kaysa sa'yo, little brother. Uminit agad ang ulo ni Tiago. Tanggap na niyang talunan siya pagdating kay Johnny. Pero pinamukha pa talaga nito sa kanya yon. Damn it, Johnny. Ayusin mo ang operasyon mo. Nakuha mo ang deal sa Versa Horizon, pero kulang ang yacht captain nila. Ayoko mapahiya sa VIP client ng resort, kaya tawagan mo ang representative ng Versa. Baka mamaya ito pang maging dahilan ng pagkawala ng isang VIP natin. I'll ask my assistant to give them a call. Tugon nito bago nawala sa kabilang linya. Bumuntong hininga si Tiago at hinintay na muling tumawag si Johnny. Pero hindi nangyari, hanggang sumapit ang oras ng paglayag. Nasa pantalan na sila kasama ang VIP at ilang service crew para mag-serve sa magaganap na dinner date.
Pero wala pa rin ang yacht captain. Sinubukan niyang tawagan ulit si Johnny, pero hindi na ito sumasagot. Damn it! Deal nila to. Tapos ako ang papasan ng kapalpakan nila. Naiinis niyang sabi. Mr. Miranda, hindi pa ba tayo aalis? Naiinip na tanong ng VIP habang nakaalakbay sa girlfriend nito. We'll start sailing at exactly 6 o'clock, Mr. Tamoshi. We have 5 minutes until then. Alright, sa loob na lang kami maghihintay. Nawala ang atensyon ni Tiago kay Mr. Tamoshi nang matanaw niya ang papalapit na babae sa pantalan. Kaagad niyang nakilala si Ravenna at hawak na naman ito ang kahon ng strawberry. Nasaan ang yacht captain? Bakit ikaw narito? Tanong niya agad nang makalapit to. Kumagat ito sa hawak na strawberry at kusang bumaba ang tingin niya sa mga labi ng dalaga nang kumalat doon ang juice ng prutas. Naalala niya nang halikan niya ito, kaya't napalunok din siya nang lumunok to. Pakiramdam niya'y uminit ang paligid kahit malakas ang hangin sa bantalan. Ako ang yacht captain, Mr. Miranda. May permission ako mula sa Verza Horizon. Alright, hindi ko natatanungin kung bakit ikaw ang yacht captain at hindi ang train staff ng Verza. Kung hindi mo ako ipapahiya, sige sumakay ka na. Ang boss mo naman ang masisisi kapag pumalpa ka. Okay. Bale wala nitong tugon bago muling kumuha ng strawberry sa dalang kahon at kinain yun. Sumunod si Tiago kay Ravenna patungo sa loob ng yate. Hindi naman niya kailangang sumama, pero naintriga siya sa dalaga. Gusto niyang makita kung marunong talaga itong magmaniobra ng yate. At kung hindi naman, makikialam na siya. Marunong din naman siya, pero labas siya sa operasyon ng Verza at wala siyang permission na gawin yon. Sisiguraduhin lang niyang hindi siya mapapahiya sa VIP. Ganyan ka ba ka-addict sa strawberry at kahit saan may dala ka niyan? Kuna niya sa patuloy nitong pagkain ng strawberry. Ito lang ang strawberry na nagustuhan ko. May kakaiba kasi itong tamis na wala sa ibang strawberry na palaging hinahanap ng panlasa ko. Parang hindi kompleto ang araw ko kapag hindi ko makain ito. Kontento na ako kahit ito lang ang pagkain ko buong araw. Paano mo na-discover ang strawberry sa green farm namin? Hindi na siya sinagot ni Ravenna nang makarating sila sa control cabin. Siniyasat nito ang navigation system at engine status na waring tinitiyak na handa ang yate bago umalis. Tahimik naman siyang nakatayo sa gilid at pinagmamasdan ng bawat galaw ng dalaga. Professional itong tingnan sa bawat kilos at masasabi niyang alam talaga nito ang ginagawa. Maya-maya lang ay maayos na silang naglalayag habang lumulubog ang araw. Wow, marunong ka pala talaga. Namamangha niyang sabi bago lumapit kay Ravenna. Bahagyang nagdikit ang mga balikat nila nang tumayo siya sa tabi ng dalaga. Bale wala naman dito kahit wala na silang distansya sa isa't isa. At kahit halatang sinadya niyang dumikit, wala ring tumpakialam. Mas mahalaga rito ang kumain ng strawberry kaysa pansinin siya. Sumama ka lang ba sa paglalayag para alamin yan? Yes, VIP client ko ang sakay ng yating to. Ayoko mapahiya sa kanya. Kung hindi ka dumating, baka ako nagpatakbo nito kahit walang permiso sa Verza. Mas mahalaga ang client ko kaysa sa deal ng kapatid ko. Wala nga siyang sinabi sa akin kung paano tatakbo ang operasyon nila sa resort. At nabigla ako na ngayong araw pala magsisimula yun. Kaya lang, nagtataka ako kung paano ka nakakuha ng permission mula sa Verza Horizon para gamitin ang yate nila. Sa pagkakaalam ko, may mga train staff sila na gumagawa nito. Bukod dun, ikaw rin ang naging daan para makuha ni Johnny ang multi-billion deal. Anong connection mo sa kumpanyang yun, Ravenna? Sandaling namingon si Ravenna sa kanya. Gusto mo talagang malaman? May hamon itong tanong. Yes, tell me. Nag-activate ng autopilot si Ravenna saka umupo at kinalong ang kahon ng strawberry. Nakatingin ito sa kanya habang kumakain, habang siya naman pinapanood ito at hinihintay kung kailan ito magsasalita. Matiyaga siyang naghintay hanggang mapatawa na lamang siya sa sarili. You know what? This is the first time I've actually waited more than a minute for an answer from someone. Should I be glad about it? Tanong ni Ravenna habang umunguyan ng strawberry. Yeah, you should be. Aside from that, tumigil sandali si Tiago sa pagsasalita. Ngumiti siya ng mapangakit at dahan-dahang lumapit kay Ravenna. Patingkayad siyang umupo sa harapan nito at sinadyang ilapit ang mukha sa dalaga. Nahinto sa bibig ang kamay nitong may hawak na strawberry habang titig na titig sa kanya. You're the only girl I've kissed right after the first few seconds of seeing you. Kinuha ni Tiago ang kamay ni Ravenna na nasa bibig nito bago isinubo sa bibig niya ang natitirang strawberry doon. Ginawa niya yon nang hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Sinadya pa niyang halikan ang dulo ng mga daliri nito at marahang pinalandas ang dila sa sarili niyang labi.
Tingnan lang niya kung hindi pa ito bumigay sa pangaakit niya. Nakakasakit kasi ng ego na may babaeng hindi pumapansin sa kanya. Mailap lang siya sa mga tao, pero nakukuha niya agad sa isang tingin ang babaeng natitipuhan niya. Sige, kunwari kinilig ako sa sinabi mo. Nakakakilig, Mr. Miranda. Baliwala nitong sabi. Napamaang na lang si Tiago nang muling kumuha ng strawberry si Ravenna at kumain ulit. Hindi man lang ito nagpakita ng kahit kaunting ekspresyon na naapektuhan ito sa ginawa niya. Strawberry lang ba ang mahalaga sa'yo, Ravenna? Kunot noon niyang tanong. Everything is precious to me, but these strawberries are more precious than anything else. You seem so relaxed and composed. I wonder what could make you mad. I'll be mad if someone stops me from eating strawberries. Bahagyang natawa si Tiago, ngunit napatingin siya sa labi ni Ravenna. Parang may kung anong humahatak sa kanya para mas lumapit sa dalaga. Paano kung halikan kita ngayon? Magagalit ka ba? Yeah, tipid nitong sagot na patuloy sa pagkain. Bakit hindi ka naman nagalit nang halikan kita kagabi sa party? Ibig sabihin na gustuhan mo ang halik ko? No. Simple nitong tugon pero sobrang sakit sa ego niya. Kumukupas na yata siya sa babae pagkatapos ng ilang taong pagiging single niya. Mas mahalagang unahin ko nahulog na strawberries kaysa magalit sa ginawa mo. Oh, really? I'm curious about what you'll do if someone makes you mad. I'll make that someone's life a living hell. Umangat ang tingin ni Tiago sa mga mata ni Ravenna. Kitang-kita niya ang kaseryosohan doon sa likod ng salamin nito. Pakiramdam niya kaya talaga nitong gawin ng bagay na yon. Pero kung iisipin niyang isa lang itong assistant sa Royal Haven, malabong mangyari yon. So, pwede mo na bang sabihin kung sino ka? Hindi magagawa ng simpleng taong sinasabi mo. Unless you're someone with high status than us. Inubos muna ni Ravenna ang kinakain na strawberry bago sumagot. I'm Ravenna Esperanza, the sole heiress and currently the boss of Verza Horizon. Seryoso nitong sabi. Natigilan si Tiago. Ilang sandali siyang napatitig kay Ravenna bago tumawa. No offense meant, Ravenna, pero mahirap paniwalaan ang sinasabi mo. Ayoko namang isipin na sinungaling ka. Pero hindi pa lumalabas sa publiko ang lady boss ng Verza. Kahit sino, pwedeng angkinin ng pagkakakilanlan niya. Lalo pa tinitingala ng lahat ang kumpanyang yun. Kung ikaw talaga ang lady boss, bakit assistant ka ni Johnny at kasalukuyang empleyado ng Royal Haven? Pero kung mapapatunayan mo yan sa akin, baka maniwala ako. It's fine, no need to believe me. Tipid itong umiti bago siya marahang itinulak sa balikat gamit ang dulo ng daliri nito. Natawa na naman si Tiago. Pwede naman itong gamitin ng buong kamay para itulak siya. Pero daliri lang ang ginagamit nito. Ayaw mo ba akong hawakan o nandidiri ka sa akin? Ayaw ka magbukang pinupunas ko ang aking kamay sa polo mo. Hindi rin magandang tingnan kung masyado kang malapit sa akin. Ano na lang ang sasabihin sa'yo na makakakita sa atin? Baka masira ang reputasyong iniingatan ng pamilya mo kung malapit ka sa isang babaeng hindi kilala sa lipunan. Ngayon lang pumasok sa isip ni Tiago ang tungkol sa bagay na yon. Dumistansya siya kay Ravenna saka tumayo. Tumingin siya sa unahan ng yate kung saan patuloy pa rin ang payapa nilang paglalayag. Thank you for reminding me that, Ravenna. I almost forgot about it. Are you scared now? Lumingon siya dito. Frente lang itong nakaupo habang nakatingin din sa kanya. Nasa kalungan pa rin ito ang kahon at iilan na lamang ang laman na strawberry. Wala akong dapat katakutan dahil wala namang rason para sumuway ako sa gusto ng mga magulang ko. So you're one of the rich guys who are afraid of getting into controversy with someone beneath them. Tumayo si Ravenna at ibinalik sa normal pilot ang yate. Bumuntong hininga si Tiago dahil pakiramdam niya ay may disappointment sa boses ni Ravenna at hindi niya alam kung bakit apektado siya. Depende sa sitwasyon. Kung mahal ko ang isang tao ay paglalaban ko siya kahit sa sarili kong pamilya. Kahit ano pang buhay ang meron siya. Seryoso niyang tugon. Tumingin si Ravenna sa kanya kaya napatingin din siya sa dalaga. Natigilan siya sandali nang makita ang tipid nitong ngiti sa labi. Napangisi naman siya at tuluyang humarap dito. Kinilig ka na ba sa sinabi ko, Ravenna? Yung totoo? Hindi naman nakakakilig ang mga banat mo, Mr. Miranda. Excited lang ako makita kung kaya mong panindigan ng sinabi mo. Bumuntong hininga si Tiago at muling tumingin sa unahan ng yate. Hindi pa siya humahantong sa ganoong sitwasyon, pero alam niya sa sarili na kaya niyang ipaglaban ang gusto niya. Hindi man siya manalo sa negosyo, pero tinitiyak niyang mananalo siya pagdating sa pag-ibig. Then we'll see. Sabi na lang niya sa dalaga.
Nang mga sumunod na araw, mas madalas ang pagpunta ni Ravenna sa Green Farm kaysa gawin ang trabaho niya bilang assistant ni Johnny. Palagi siyang may dalang kahon ng fresh strawberries na siya mismo ang pumitas. Ngunit palagi rin siyang sinisita ng mga katrabaho niya. Habang nakaupo sa section niya, itinambak ng mga ito ang mga dokumento sa mesa niya. Gawin mo mga yan, Ravenna, bago dalhin sa opisina ni Sir Johnny para sa signature niya. Sumasahod ka rito pero hindi ka naman nagtatrabaho. Tapusin mo yan ngayong araw. Masungit na utos ni Leonisa na siyang huling nagdala ng dokumento sa kanya. Okay. Nakibit-balikid lang si Ravenna bago dinampot ang isang dokumento. Binuklat niya yon at mabilis na iniskan ang mahahalagang detalye sa kanya binitiwan. Sigurado ka bang maayos mong na-check ang mga detalye riyan? Wala pang 10 segundo binibitiwan mo na. Paano kung may mali riyan at hindi mo nakita? Tapos napirmahan ni Sir Johnny? E di lahat tayo malilintikan. Muling sabi ni Leonisa na hindi pa rin umaalis sa gilid ng mesa niya. Itinupi ni Ravenna ang binabasang dokumento. Ibinagsak niya yon sa mesa bago seryosong tumingin kay Leonisa. Kung wala kang tiwala sa akin, ikaw na lang ang gumawa. Inirapan naman siya nito. Trabaho mo yan, bakit ko kukunin? Tapusin mo na yan. Saad nito bago umalis. Ibinalik ni Ravenna ang atensyon sa mga dokumento. Nasa kalagitnaan siya ng trabaho nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Tumayo siya at nagtungo sa banyo bago sinagot ang tawag. What is it, Attorney Prado? Seryoso niyang tanong sa nasa kabilang linya. How are you, my lady? A month has passed since you left. Have you learned to plant the strawberries you cherish so much? Bumuntong hininga si Ravenna bago sumagot. I've been too busy eating than studying how to plant strawberries, Attorney. I had fun picking them myself. So how's the company? Maayos naman ang kalagayan ng Versa Horizon, my lady. Ako muna ang bahalang gumawa ng mga trabahong naiwan mo rito. Ang mahalaga ay naaaliw ka sa pananatili mo riyan. Bumalik ka na lang kapag nainip ka. Maraming salamat, Attorney. Sa ngayon, hindi lang strawberry ang umaaliw sa akin dito. There's someone here I'm interested in, and his attitude really caught my attention. I want to know how true his will is to protect someone he loves. He is a guy, my lady. Who's the lucky guy who managed to catch our lady boss eye? Could he be one of the Miranda brothers? Yeah, the young one. Tiago Miranda. Sandaling natahimik si Attorney Prado sa kabilang linya. Mahinala si Ravenna kung bakit. Hindi lingid sa kaalaman niya ang ugaling meron ng magkapatid na Miranda. Kilala si Johnny bilang calm, measured, hindi agad nagpapakita ng ambisyon, mas low profile, pero may strong influence sa internal decisions. Habang si Tiago naman ay bold, confident, may pagka-bad boy, at may charm kahit minsan ay impulsive at overconfident, pero strategic naman in long-term decision-makings. Dominant si Tiago sa pag-uugali at may pagka-reckless to, pero palaging talo ni Johnny dahil sa suportang nakukuha ng lalaki mula sa mga tao, lalo na sa mga magulang ng dalawa. The youngest of the Miranda brothers is hard to approach, my lady. How did he catch your attention? Yeah, he's hard to approach. But he kissed me and tried to seduce me with his flirty moves and words. Matapat niyang tugon habang nakangiti. Hindi niya inaasahan na magbibigay ng excitement sa kanya ang ugaling ni Tiago. What? He did that? That's out of line, my lady. He must respect you. Napangiti si Ravenna sa nag-aalalang tono ng kanyang abogado. Nagiging overprotective talaga ito sa kanya tungkol sa mga ganitong bagay. Hindi naman yun maiiwasan dahil ito rin ang tumayong magulang sa kanya nang mawala ang kanyang mga magulang. Nagkaroon siya ng depresyon at ang tanging nagpakalma sa kanya ay strawberry galing sa Green Farm ng mga Miranda. Don't worry, Attorney. In fact, I really enjoyed his company. I know he was just playing, but I love the way he plays with me. Sinabi ko sa kanya kung sino ako, pero hindi siya naniniwala at tumawa lang. Nagustuhan ko reaction niya, actually. But there's something in his eyes that makes me think he would truly believe me if I showed him proof of my identity. Bumuntong hininga ang abogado at kalmado na ito nang muling magsalita. Kung may ipagagawa ka sa akin, sabihin mo lang, my lady. Gusto mo bang kausapin ko si Tiago Miranda at sabihin ng totoo tungkol sa pagkatao mo? Hindi siya magdadalawang isip na maniwala dahil akong kumakatawan sa Versa Horizon sa tuwing may press conference. No, just let me handle this, Attorney. Noted, my lady. Pagkatapos nilang mag-usap, bumalik na si Ravenna sa kanyang trabaho. Mabilis niyang tinapos ang mga dokumento na kahit tambak ay parang kakaunti pa rin para sa kanya.
Nasanay siya sa Verza Horizon na halos mapuno ng dokumento ang mesa niya araw-araw. Bago tumanghali ay dinala na niya yun sa opisina ni Johnny. Ngunit hindi niya inaasahan na may kasama ito sa loob ng opisina. May isang sopistikadong babae roon na hindi hinihiwalay ang tingin sa kanya simula nang pumasok siya. Mr. Miranda, these documents are needed for your signature. Leave it here, Ravenna. Mamaya ko nilang haharapin yan. Tahimik na inilagay ni Ravenna ang mga dokumento sa mesa ni Johnny. Who is she, Johnny? Tanong ng babae. Nora, she's my assistant, Ravenna. So, siya pala ang naging daan kaya nakuha mo ang partnership with Verza Horizon? Yeah, siya nga. Umalis na tayo, Nora. Baka nagugutom ka na. May bagong recipe ang restaurant namin at natitiyak kung magugustuhan mong putahin yun. Excited na sabi ni Johnny. Napansin ni Ravenna ang kislap sa mga mata nito habang kausap si Nora. Halatang may lihim itong pagtingin sa babae. Wait, tumayo si Nora at humarang sa daan ni Ravenna. I have friends whose father works at Verza Horizon. According to them, it's not easy to get into that company without a direct connection to the lady boss. How come a mere assistant closed a multi-billion deal with them? It's a business, and the lady boss is a business-minded person. Simpleng tugon ni Ravenna. Totoo naman yun kung ilalarawan niya ang sarili pagdating sa negosyo. Kung nakikitaan niya ng potensyal ang isang negosyong gustong pumasok sa Verza, hindi niya yun tinatalikuran. Sinusuportahan niya yun at binibigyan ng pagkakataong lumago. Dahil lahat ng partner niya ay umaangat din. Business is a business at isa siyang businesswoman na mahilig sa strawberry. Yun ang dahilan kaya nag-apply siyang assistant ni Johnny. Mababaw man ang dahilan niya para sa iba, pero malaking bagay yun para sa kanya. Like what she said, strawberry saved her from depression. Talaga? Baka naman wala sa sarili ang lady boss at nagkataon lang na hinayaan kanyang makapasok ng Verza. Sa pagkakaalam ko kasi, nababaliw ang babaeng yun simula nang mamatay ang mga magulang niya. Yun daw ang dahilan kaya hindi siya nagpapakita sa media. Nainsulto si Ravenna sa sinabi ng babae, pero well-trained na siya sa mga ganitong attitude ng taong kausap niya. Mr. Johnny Miranda, she's insulting the Verza lady boss. Wala ka bang gagawin para pagsabihan siya? Sabi niya kay Johnny, pero nanatiling nakatutok ang mga mata niya kay Nora. Ngumisi lang si Nora nang lumapit dito si Johnny. Inangkla pa nito ang kamay sa braso ng lalaki. Johnny, your assistant is telling you what you need to do. Hindi mo ba siya pagsasabihan? Malambing na sabi ni Nora. Humilig pa ito sa balikat ni Johnny habang marahang hinahaplos ang braso nito. Napansin ni Ravenna ang paglunok ni Johnny at bahagyang namula ang tenga nito. He really likes this girl. Sabi niya sa isip base sa obserbasyon niya. Wala rito ang lady boss at hindi naman ito makakarating sa kanya. Totoo rin naman ang sinabi ni Nora tungkol sa kanya. Kumalat na rin ang balitang yun sa business world. Huwag na lang nating pahabain ang tungkol dito. Bumalik ka na sa trabaho, Ravenna. Saad ni Johnny. Malaking disappointment ang naramdaman ni Ravenna sa sinabing yun ni Johnny. Malaki ang naitulong ng Verza Horizon sa kumpanya ng mga ito, pero hindi man lang nito nagawang ipagtanggol ang lady boss sa isang babae. Paano pa kaya kung sa maraming tao at mas malaking problema? May posibilidad na talikuran nito ang kumpanyang tumutulong dito. After all, it's just a pure business, and the businessman can be friendly with someone who he can benefit more. He's a future leader who will lose everything to a woman. He's too occupied with his love and doesn't realize that she doesn't love him. Bulong niya sa isip. Babalikan ko na lang ang mga dokumento mamaya, Mr. Miranda. Paalam niya, pero iniharang ni Nora ang isang braso sa daraanan niya. Johnny is your boss. Show some respect, assistant. At least bow to him before you leave. Inangat ni Ravenna ang kamay at inilapat ang dulo ng isang daliri sa braso ni Nora. Sinadya niyang ibaon ang kuko sa balat nito habang unti-unti yung binababa. I never bow to anyone except my parents. Inalis ni Nora ang brasong nakaharang sa harapan niya. Baliwala naman niya itong nilagpasan at iniwan ng dalawa. She needs to know some respect, Johnny. Fire her. Narinig pa niyang sabi ni Nora bago siya tuluyang lumabas sa opisina ni Johnny. Inaasahan ni Ravenna na anumang araw simula ngayon ay aalisin siya ni Johnny sa trabaho. Maraming bagay ang pwedeng ipukol sa kanya para mapaalis. At unang-una na roon ang madalas na pag-absent dahil nakatambay siya sa Green Farm. Bago pa mangyari yon, sasamantalahin na niya ang pananatili sa Green Farm para kumain ng strawberry. Mamimiss niyang kumain niyon pagbalik niya sa Verza.
Sa halip na bumalik sa opisina, nagtungo agad sa green farm si Ravenna. Masaya siyang namimitas ng strawberry habang kumakain. Hindi pa siya nasiyahan at doon na siya tumambay hanggang hapon. Kaya pala nagkakaubusan ng supply ng strawberry sa restaurant namin dahil may umuubos na mga to sa green farm. Lihim na napangiti si Ravenna nang marinig ang pamilyar na boses ni Tiago. Ilang araw na rin niya itong hindi nakita simula nang magkasama silang naglayag sa yate. Reward ko to, Mr. Miranda. Huwag mo akong pagbintangan. Hindi naman masarap ang strawberry cake sa restaurant nyo. Mas masarap pa rin ang fresh strawberry. Tugon niya nang hindi tumitingin dito. Naramdaman niya ang paglapit nito at umupo sa tabi niya. Kumuha pa ito ng isang strawberry sa kalong niyang kahon bago kinain yon. Parang hindi pa ito kontento, kaya't kumuha pa ng isa at muling isinubo. Kukuha pa sana ito nang pigilan niya ang kamay nito. Maraming strawberry sa paligid. Mamitas ka ng sayo. Huwag mong kunin ang sakin. Inalis ni Ravenna ang kamay ni Tiago sa loob ng kahon. Tumalikod pa siya rito para lang itago ang strawberry sa kalungan niya. Narinig niya ang marahan nitong pagtawa. Pag-aari ko ang green farm, Ravenna. Huwag mo akong pagdamutan ng strawberry. Tinangka nitong dumukot ng strawberry mula sa likuran niya, pero mabilis niyang inilayo ang kahon. Kung ayaw mong mamitas, huwag kang kumain. Hinawi niya ang braso nitong nasa gilid ng kanyang muka. Sa halip na alisin, pumalibot din sa katawan niya. Sa isang iglap lang, nakayakap na si Tiago sa kanya. Masama ang loob ko, Ravenna. Kailangan kong kumalma, dahil kung hindi, baka kung ano magawa ko. Kumagat sa strawberry si Ravenna at hinayaan lang si Tiago na yakapin siya. Ngunit curious siya kung bakit masama ang loob nito at kung bakit siya ang nilapitan nito para sabihin yon. Bakit masama ang loob mo? I lost again to my brother. Nakuha na niya ang titulong next ruler ng pamilya namin at hindi magtatagal, ililipat na sa kanya ang posisyon ni Daddy. Natalo na niya ako sa negosyo. Tapos ngayon nasa kanya pa rin ang babaeng mahal ko. Pumasok sa alaala ni Ravenna si Nora. Ito lang ang babaeng nakita niyang kasama ni Johnny. Marahil ito rin ang babaeng tinutukoy ni Tiago. I thought you'd do everything for love. Bakit hindi mo siya ipaglaban? Hindi ko kayang ipaglaban ang hindi sa akin, Ravenna. Marahan siyang pinakawalan ni Tiago. Akala niya aalis na ito, pero umayos nang pala sa pagkakaupo at muli siyang niyakap mula sa likuran. 2 braso na nito ang nakapulupot ngayon sa katawan niya. Bakit ako niyayakap mo? Tanong niya na patuloy pa rin sa pagkain ng strawberry. Relax lang siya magsalita, pero hindi niya maitatanggi na pinapabilis ni Tiago ang pintig ng puso niya habang nakayakap ito sa kanya. Nasanay lang talaga siyang kontrolin ang sariling emosyon para hindi yun makita sa mukha at mga mata niya. Kailangan niya ang ganitong expertise bilang lady boss ng Verza. Simula pagkabata, nahihirapan na akong kontrolin ang emosyon ko, lalo na ang galit. Kapag nadadala ako ng galit, nagiging padalos-dalos ang desisyon ko. Kaya siguro hindi ako pinagkatiwalaan ng mga magulang ko. Madalas lang nila akong kinukulong sa kwarto hanggang sa humupa ang emosyon ko. Naalala mo ba nung gabi sa party na nakita mo akong sinusuntok ang hallway? Yeah. Tumatango-tango pa niyang sagot habang umunguya ng strawberry. When I kissed you back then, I calmed down. I felt refreshed after that kiss. Napahinto si Ravenna sa pagmuya. Bigla niyang naalala ang sarili kay Tiago. Hindi biro ang depresyon niya noong sabay na namatay sa car accident ang mga magulang niya. Halos hindi na siya kumakain noon at palagi siyang galit. Wala siyang kinakausap at madalas siyang magkulong sa kwarto niya. Pero hindi siya sinukuan ni Attorney Prado. Patuloy ito sa pagdadala ng pagkain at prutas sa silid niya at saka tahimik na aalis. At some point, we're almost the same, Tiago. And this strawberry saved me. Sumilip si Tiago sa may bandang balikat niya. Ibinaling naman niya ang ulo sa kabilang parte para iiwas ang mukha niya dito. Paano ka niligtas ng strawberry galing sa farm namin? Dumaan ako sa depression at ilang araw hindi kumain. Nagkukulong lang ako sa silid ko at inilalayo ang sarili ko sa mga tao. Pero nang makita ko ang nakakatakam na itsura ng strawberry, napakain ako. Simula nang matikman ko to, unti-unting pumasok sa isip ko na kailangan ko palang lumaban. Maraming tao ang umaasa sa akin at kailangan ko maging matatag. Simula noon, binuksan ko na ulit ang sarili ko sa mga tao hanggang tuluyan kong nalampasan ng depresyon. Kinabig ni Tiago palapit ang katawan niya, kaya't mas lalong dumikit ang likuran niya sa katawan nito. Sa kanya naramdaman ang mabilis nitong paghalik sa pisngi niya. I'm so proud of you, Ravenna. Bahagyang natawa si Ravenna. Proud din siya sa sarili na nalagpasan niya ang mga pagsubok na yon.
Pero natawa siya dahil hinahayaan niyang gawin ni Tiago ang gusto nito. Nagagawa siya nitong halikan at yakapin, pero kahit kaunting pagtutol ay wala siyang nararamdaman sa puso niya. Hindi rin siya nandidiri o naiilang. Basta komportable lang siya kahit bumibilis ang pintig ng puso niya. Pwede mo na akong pakawalan, Tiago. Masyado ka ng komportable sa pagyakap sa akin. Pinakawalan siya nito at bahagyang dumistansya, pero naramdaman niyang ipinatong nito ang ulo sa balikat niya. I'm too tired to prove my worth in this family. Hindi naman nila nakikita ang effort ko dahil kay Johnny lang sila nakatingin. Kahit anong gawin ko, hindi magbabago ang tingin nila sa akin. Tila may hinanakit nitong sabi. Para itong nagsusumbong na bata at siya naman ay matiyagang nakikinig. Anong pwede kong gawin para matulungan kita? Let me hug you when I'm tired or when my emotions are high. It really helps me. Okay. Tipid niyang sagot at hinayaan lang si Tiago habang nakasandal sa balikat niya. Patuloy lang si Ravenna sa pagkain ng strawberry at sinusulit ang bawat sandali habang hindi pa siya sinisisante ni Johnny. Ilang minuto sila sa ganoong posisyon nang muling kumilos si Tiago. Dumistansya ito sa kanya bago tumayo. Dinner time na. Kumain muna tayo. Hindi na nakatanggi si Ravenna nang kinuha nito ang kamay niya at marahang hindi la palabas ng Green Farm. Nagpaubayan na lang siya rito. Wala pa rin siyang ganang umuwi, kaya sasama muna siyang kumain dito. Ilang sandali lang ay nasa loob na sila ng isa sa mga fine dining restaurants ng pamilya Miranda. Kaagad silang inasikaso ng mga staff nang makita si Tiago. Dinala sila nito sa VIP dining room. Sabihin mo lang kung anong pagkain ang gusto mo. Libre ko to. Nakangiting sabi ni Tiago. Sapat na sa akin ang supply ng strawberry. Kumain ka rin ng normal na pagkain paminsan-minsan, Ravenna. Baka tumaas ang sugar mo sa sobrang pagkain ng strawberry. Bigyan mo na lang ako ng kahit anong putahe na may halong strawberry galing sa Green Farm mo. Puro matatamis ang strawberry recipe ng restaurant. Pang dessert lang yun. Ipahahanda ko na lang ang mga yun mamaya pagkatapos natin kumain. Sa ngayon, ako na lang ang magdedesisyon sa kakainin natin. Hindi na tumutuo si Ravenna. Kilala naman ng restaurant ng mga Miranda dahil sa masasarap na putahe at paniguradong masarap ang ipahahandang pagkain ni Tiago. Hindi ka naman magagalit sa akin, di ba? Tanong nito matapos sabihin sa waiter ang order nila. Bakit ako magagalit? Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo sa akin? Kasi sabi mo, magagalit ka kapag pinigilan kang kumain ng strawberry. Sinisigurado ko lang na hindi ka galit. Baka kasi you make my life a living hell. Bahagyang natigilan si Ravenna, pero kalaunan ay napatawa na lang siya. Don't worry, Tiago. You're the only exception. I'm flattered. But also captivated with your smile, Ravenna. Kapag palagi mong ginawa yan, baka mahulog na ako ng tuluyan sa'yo. Saad nito habang titig na titig sa kanya. Ipinatong ni Ravenna ang dalawang siko sa gilid ng mesa, sa kanya ipinatong ang muka sa kanyang palad. Hindi niya inaalis ang tingin kay Tiago habang nakangiti pa rin. Then fall, Tiago. I'm here to catch you and make you realize your worth. Napansin ni Ravenna ang bahagyang gulat sa itsura nito. Napalis din ang ngiti sa labi nito at ilang sandali lang ay napalitan yon ng mapaglarong ngiti. I'm just kidding, but you look serious. Alam ko na nagbibiro ka lang, pero seryoso talaga ako. Mapaglaro ka at hindi mo alam, gusto ko lang larong ginagawa mo. Binabalaan na kita ngayon pa lang, Ravenna. Huwag kang mahuhulog sa akin. Tarantado ako at hindi marunong magseryoso sa isang relasyon. Ayokong masaktan ka. Ayaw mo akong masaktan? O ayaw mong mahulog sa kagaya kong assistant lang ng kapatid mo? Sumeryoso ang ekspresyon ni Tiago. Nagulat si Ravenna nang bigla itong tumayo at mabilis na umikot sa mesa para makarating sa kinauupuan niya. Hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi at walang pagdadalawang isip na hinalikan siya sa labi. Masuyo ang kilos nito. Hindi maiwasang mapapikit ni Ravenna para damhin ang sensasyong hatid ng halik nito. Maya-maya, dumistansya ito bago nagsalita. Papatunayan ko sa iyong hindi estado ng buhay ang mahalaga sa akin, Ravenna. Be my girlfriend, and let's see if our relationship will work out. Napangiti siya. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Tiago. Interesado siya sa offer nito, pero alam niyang walang kasiguraduhan yon. Hindi pa nito natitiyak ang damdamin para sa kanya. Pero siya, alam niyang may puwang na ito sa puso niya. Kahit ganoon, handa pa rin siyang sumugal. Minsan lang ito mangyari sa buhay niya. At hindi niya sasayangin ng pagkakataong maranasan ang magmahal. Isa ito sa mga katangian ni Versa Lady Boss. She'll take the risk to know the result. Sure,
From now on, you're officially my boyfriend, Tiago Miranda. Magaan at sandali niya itong hinalikan sa labi bilang patunay na tinatanggap niya ang offer nito. Maling room yata na pasukan natin, Johnny. Malakas na sabi ng pamilyar na boses ng isang babae. Tila sinadya talaga nitong kunin ang atensyon nila ni Tiago. Bahagyang dumistansya si Ravenna kay Tiago. Magkasabay pa silang tumingin sa direksyon ng nagsalita. Nasa may pinto si Nora kasama si Johnny at ang waiter na may tulak ng trolley. Since we're already here, let's eat together. Sabi ni Johnny bago lumapit sa mesa nila. Pinagmasdan ni Ravenna ang reaksyon ni Tiago habang nasa paligid si Nora. Ngunit halatang nainis pa ito kaysa magselo sa dalawa. Who told you to butt in on our first date? There are plenty of VIP rooms here. Go grab one for yourselves. Iritableng sabi ni Tiago na hayagang tinataboy ang dalawa. Date? You're dating your brother's assistant, Tiago? Bulalas ni Nora na parang gulat na gulat ito sa inihayag ng binata. Hinawakan ni Tiago ang kamay niya. Hinalikan pa nito ang likod ng palad niya saka ngumiti sa kanya. Ravenna is my girlfriend. Anunsyo ni Tiago. What? Malakas na sabi ni Nora. Lihim na napangisi si Ravenna sa pinakitang reaksyon ng babae. Hindi makakaligtas sa kanya ang sakit na dumaan sa mga mata nito. Interesting romance conflict, sabi niya sa isip at pasimpleng tinitingnan ang mga to. Si Johnny ay nakatingin kay Nora, pero si Nora ay nakatingin kay Tiago. Pagbaling niya kay Tiago, nakatingin naman to sa kanya. Ngiting-ngiti at may pagkindat pa. Let them join us, hon. Malambing niyang sabi sa binata. I won't say no to my girlfriend. Lumingon ito sandali kina Johnny at Nora. Alright, join us. Napangiti na lang si Ravenna. Sa lahat ng hindi sigurado sa feelings, si Tiago yata ang medyo kakaiba. Parang totoo naman ang pinapakita nito sa kanya ngayon. Marahil bago pa lang sumisibol ang pagmamahal sa puso nito kaya naninibago to. Pwede ring magaling itong magpanggap sa harap ng mga taong alam nitong nananakit dito. No thanks, hindi ko kayang kumain kasama ang gold digger na yan. Galit na sabi ni Nora. Magsasalita pa lang sana si Ravenna pero naunahan na siya ni Tiago. Who are you to say that to my girlfriend, Nora? You have no right to insult her. And you also have no right to raise your voice at Nora, Tiago. Pagtatanggol naman ni Johnny sa babae. Then don't let her talk against my girlfriend, Johnny. Napansin ni Ravenna na tumataas ang emosyon ni Tiago. Bago pa sumabog ang galit nito, tumayo na siya at marahang hinaplos ang likod ng binata. Hayaan mo na sila umalis kung gusto nila, Tiago. Mahinahon niyang sabi. Tumingin ito sa kanya. Namumula ang mukha nito at matalim ang mga mata. Alam niyang hindi ito sa kanya nagagalit, pero nagalit ito sa insultong sinabi ni Nora sa kanya. She's insulting you, Ravenna. I'll never let anyone do that to you. Galit nitong sabi na parang hinahabol pa ang paghinga. Niyakap na lang niya si Tiago para kumalma to. Hindi naman siya nabigo at naging mahinahon ang paghinga nito hanggang maramdaman din niya ang pagyakap nito sa kanya. I'm sorry, hon. I didn't mean to raise my voice at you. Okay lang. Alam ko naman na hindi ka sa akin nagagalit. Okay ka na ba? Yeah, thank you. Marahan siyang lumayo kay Tiago, saka tumingin kay Nora at Johnny. Kanina lang galit ang ekspresyon ni Johnny, at si Nora naman ay halatang galit na nasasaktan. Pero ngayon, parehong nakaawang ang bibig ng dalawa habang nakatingin kay Tiago. You calmed down instantly after she hugged you, Tiago. Hindi makapaniwalang komento ni Johnny. It's because she was meant only for me. Anyway, kung gusto mo ng tahimik na hapunan, lumipat na lang kayo sa ibang room, Johnny. Ginugulo niyo kami ng girlfriend ko. Alright, sorry to disturb you. Enjoy your meal. Sabi nito sa mahinahon na boses bago hinawakan sa baywang si Nora at marahang hinila palabas ng silid. Pagkaalis ng dalawa, bumalik sa tahimik ang paligid nila saka inilatag ng waiter ang mga pagkain sa mesa. Ilang sandali pa isabay na silang kumain ng hapunan. Hindi ba si Nora ang babaeng tinutukoy mo kanina na nakuha ng kapatid mo? Pagbubukas ni Ravenna ng paksa habang kumakain sila. Nope, it's not her. It's you. Napatigil si Ravenna sa pagkain bago tumingin kay Tiago. Bakit ako? Mahal mo ba ako? At saka, paano naman ako napunta kay Johnny? Wala naman kaming relasyon. Hindi relasyon ang tinutukoy ko. Nakuha ka ni Johnny dahil assistant ka niya. Araw-araw kanyang kasama at palagi kayong nagkikita. Samantalang ako, madalang kitang makita. Talo na nga ako sa negosyo, kasama ka pa niya. Natawa naman si Ravenna sa nakasimangot nitong itsura.
Ang cute lang tingnan na nagpapaut din pala ang katulad ni Tiago. Ibig sabihin, mahal mo ako? Akala ko ba hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo? Magiging tapat ako sa'yo, Ravenna. Ang totoo, kakaiba ang nararamdaman ko kapag kasama ka. Parang ang gaan-gaan ang buhay ko at wala akong problema. Pero kapag hindi kita kasama, parang wala akong gana kumilos. Parang ang bigat-bigat ng katawan ko. Hindi ko alam kung pagmamahal na to o sadyang naging komportable lang ako sa'yo dahil napapakalma mo ko. Tumango-tango si Ravenna bago ipinagpatuloy ang pagkain. Alright, I'll help you figure out your true feelings for me. Thank you, Ravenna. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Of course, I'm always here. Pangako niya yun kay Tiago at hindi niya alam na agad masusubok ang pangakong yun kinabukasan. Tanghali na pumasok si Ravenna sa trabaho kaya't agad siyang pinatawag sa opisina ni Johnny. Good mood pa siya dahil sa masayang dinner date nila ni Tiago. Pero nagtaka siya nang madatnan sa opisina ang mga magulang ng binata kasama sina Nora at Johnny. Sit down. Seryosong utos ni Doña Lorena. Bilang respeto sa matanda, umupo pa rin si Ravenna sa bakanting upuan sa harapan nito. Marami akong naririnig na usap-usapan sa paligid tungkol sa inyo ng bunso kong anak na si Tiago. Totoo bang magkasintahan kayong dalawa? Totoo po. Walang pag-aalinlangan niyang sagot. Tatapatin na kita, Iha. Singit naman ni Don Juanito. Mataas ang pangarap ko para sa aking mga anak. Silang dalawa ang tagapagmana ng mga ari-arian ko. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kung isang katulad mong mapapangasawa ni Tiago? Masisira ang magandang imahe namin dahil sa'yo. Dugtong pa nito. Simple lang po ang pangarap ni Tiago, Don Juanito. Gusto lang niyang may tumanggap sa halaga niya. At narito ako para gawin yun para sa kanya. Hindi ko po sinisira ang imahe niyo. Pero kung pipilitin niyo ako layuan si Tiago, baka mangyari talaga yun. At sino ka sa inaakala mo? Assistant ka lang ng panganay ko pero kung makapagsalita ka, parang ang taas-taas mong tao. Langaw ka lang kumpara sa amin. May pangiinsutong wika ni Doña Lorena. Hindi lang po ako ang assistant. Ako rin po ang tumulong kay Sir Johnny para makuha ang deal sa Verze Horizon. Kung ganoon, mataas na ba ang tingin mo sa sarili? Hindi na yun mababago na mababang tao ka pa rin kumpara sa amin. At hindi kayo nababagi ng anak kong si Tiago. Layuan mo siya bago pa ako gumawa ng hakbang para paglayuin kayong dalawa. Napabuntong hininga na lang si Ravenna. Marahan niyang hinaplos ang sentido niya. Sumasakit ang ulo niya sa ugaling meron ng mag-asawang Miranda. Mayaman ng mga ito pero mata pobre at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Hindi tulad ng mga magulang niya, kahit sobrang yaman nila, hindi mata pobre ang mga ito. Ngunit may nag-iingat lang siya ng mga ito sa mga taong mapagsamantala. At mukhang kaharap niya ngayon ang ganoong klase ng mga tao. Maniwala man kayo o sa hindi, mahal ko po si Tiago. At hindi ko siya lalayuan tulad ng pangako ko sa kanya. Tapat niyang sabi. Bumakas ang galit sa mag-asawang Miranda habang nakangisi naman si Nora. Ngunit kapansin-pansin ang pananahimik ni Johnny. Pinili mo ang desisyong to at wala akong magagawa kundi alisin ka sa trabaho. Saad ng Donya. Mami, baka pwede natin gawan ng paraan to. Magaling na assistant si Ravenna at napapagaan niya ang trabaho ko. At saka malaking utang na loob natin sa kanya. Sansanan ni Johnny sa ina. Trabaho niya yon, Johnny, at hindi dapat tinatanaw ng utang na loob. Kung hindi niya lalayuan si Tiago, mas mabuting tanggalin na siya sa trabaho. Kahit umalis ako sa trabaho, hindi ko pa rin po lalayuan si Tiago. Muli niyang sabi sa ginang. Halatang nagagalit na ito sa katigasan ng ulo niya. Inaasahan na niya ang susunod nitong galaw para hikayatin siyang lumayo kay Tiago. At hindi nga siya nagkamali. Kinuha nito ang checkbook sa bag. Seriously? Sobrang gasgas na nito sa mga drama. May gumagawa pa pala nito. Sabi niya sa isip. Magkano kailangan mo para layuan ang anak ko? Hindi ko po kailangan ng pera. Si Tiago po ang kailangan ko at sapat na siya para sa akin. Matigas pa rin niyang pahayag. Hindi naman niya ang pera ng mga ito kung bilyon-bilyon ang pag-aari niya. Barya lang sa kanya ang ibibigay nito. Pero si Tiago, nag-iisa lang at ito ang kailangan niya. 5 milyong piso. Sapat na ba yun para tuluyan kang maglaho sa buhay ni Tiago? Hindi pa rin nagpapatalo ang sabi ng ginang. Tanggapin mo na lang ang 5 milyon. Gold digger ka naman, di ba? Hindi mo nakuha si Johnny, kaya si Tiago ang pinuntirya mo. Ako sa ninora sa kanya. Napipikon na si Ravenna. Sobrang insulto na ang natatanggap niya mula sa mga ito na hindi dapat niya matanggap. Ngunit alang-alang kay Tiago, magtitimpi siya hanggat kaya niya. Bumuntong hininga siya bago muling nagsalita.
Hindi ako interesado kay Sir Johnny at sa pera niyo, Mrs. Miranda. Ilang beses ko bang dapat sabihin na sapat na si Tiago sa akin? Ilang beses ko rin bang dapat uulitin sa'yo na hindi kayo bagay ng anak ko? Mabilis itong nagsulat sa tseke sabay pilas niyon saka inihagi sa kanya. Yan, 10 milyon. Sobra-sobra na yan para lang tigilan mo ang anak ko. Hindi niya pinansin ang tsekeng nahulog sa sahig at seryoso lang siyang nakatingin kay Mrs. Miranda. Iniinsulto niyo ako sa 10 milyon na yan, Mrs. Miranda. Patunay lang yan na hindi mahalaga sa inyo ang nararamdaman ng mga anak niyo. Mas mahalaga pa rin sa inyo ang reputasyon na kayo lamang ang nasusunod. Tao ang anak niyo. Hindi sila robot na palaging susunod sa anumang iutos niyo. Lapastangan! Galit na sigaw ni Don Juanito. Sino ka para pagsalitaan kami ng ganyan? Prenteng umupo si Ravenna at pinag-cross pa niya ang 2 hita. I am Ravenna Esperanza, the lady boss of Verza Horizon. Tulad ng reaksyon ni Tiago nang magpakilala siya, tumawa rin ng mga ito maliban kay Johnny. Siguro mahirap talagang paniwalaan kung magmumula sa kanya ang katotohanan sa katauhan niya. Pero hindi naman siya nagpupumilit na paniwalaan ng mga ito. Ang mahalaga, wala siyang tinatago at tapat siya kung sino siya. Ayaw lang talagang maniwala ng mga to. Baliw pala ang babaeng to eh. Dalhin mo na ang tseke at umalis ka na. Sabi ni Mrs. Miranda. Ganito na lang para matapos na ang usapang to. Kakalimutan kong insultong natanggap ko mula sa inyo. Ibibigay ko pa ang isa sa mga cruise ship na pag-aari ko at ang isang private jet bilang regalo sa inyo. Basta hayaan nyo lang kami ni Tiago. At sa'yo na rin ang bariyang 10 milyon na yan. Hindi siya manghihinayang ipamigay ang 2 sa mga pag-aari niyang sasakyan kung kalayaan nila ni Tiago ang nakasalalay. Gagawin niya yon para matahimik ang mata pobre nitong pamilya kahit hindi pa sigurado ang binata sa nararamdaman nito sa kanya. It's just a small sacrifice to find out the outcome of their so-called relationship. Baliw! Malakas na sabi ni Mrs. Miranda kasunod ng malutong nitong sampal sa pisngi niya. Bahagyang bumaling ang ulo ni Ravenna at sandali siyang natulala. Hindi siya makapaniwala na may magbubuhat ng kamay para saktan siya. Mahigpit niyang kinuyom ang mga palad at hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Bukod pala sa hindi pagkain ng strawberry, ito rin ang magiging mitsa ng galit niya. How dare you slap me, Mrs. Miranda? You're digging your own grave. Mahinang ngunit may otoridad niyang sabi. Ikaw ang naguhukay ng sarili mong libingan, babae. Tumawag kayo ng security at ipakaladkad palabas ng gusali ang babaeng to. Ako nang tatawag, tita. Nakangising voluntaryo ni Nora. This is your last warning for your family. Touch me and your legacy will end with this generation. Babala niya. Tiningnan lang siya na parang nababaliw ni Mrs. Miranda, habang si Don Juanito naman ay nakangising umiiling. Maging si Johnny ay hindi sineryoso ang sinabi niya. Sinundan lang nito si Nora na tatawag ng security. Alright, I'm done here. Brace yourself. These coming days will be the worst. Tumayo si Ravenna para umalis, pero nasa may pinto na siya nang makasalubong niya si Tiago. Hinihingal pa ito at halatang nagmamadali. Anong ginagawa mo rito, Tiago? Tanong ng daddy nito. Pinuntahan ko si Ravenna, Dad, pero wala siya sa mesa niya at pinatawag niyo raw. Wait. Hinawakan ni Tiago ang mukha ni Ravenna at tiningnan ang pisngi niyang sinampal ng mami nito. Bakit namumula ang pisngi mo, hon? Anong nangyari dyan? Nag-aalala nitong tanong at marahang hinawakan ang pisngi niya. Your mother slapped me for not leaving you. What? Hinawakan ni Tiago ang kamay niya bago hinarap ang ina nito. Why did you do that, Mom? Ravenna is my girlfriend. Hurting her means you're hurting me too. Baliw ang babaeng niyan, Tiago. Layuan mo siya dahil sisirain lang niya ang pangalan ng pamilya natin. I'm sorry, Mom. Hindi ko lalayuan si Ravenna. You're out of your mind, Tiago. Maraming babaeng nababagay sa'yo at hindi ang assistant na yan. Singhal ng daddy ni Tiago. Walang ibang magsasabi kung sino nababagay sa akin, Dad. Kundi ang puso ko lang. Kahit anong estado sa buhay ni Ravenna at kahit siya pa ang pinakamahirap na tao sa mundo. Kung siya ang gusto ko, siya pa rin ang pipiliin ko mahalin. Hindi niyo ako mauutusan sa kailangan kong gawin pagdating sa taong mahal ko. Napakatigas ng ulo mo, Tiago. Wala ka talagang binatbat pagdating kay Johnny. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Galit na sabi ni Don Juanito. Sinang-ayunan din yun ni Doña Lorena na parang hindi nito anak ang pinagsasalitaan. Hindi ka sumusunod sa utos namin at yan ang ikibabagsak mo, Tiago. Kung sana sinunod mo noon ang regalong sinabi ko sa'yo para ipadala sa lady boss ng Verza, baka ikaw ang tinitingala ng lahat ngayon. Pero hindi eh.
Pinilit mong ipadala ang strawberries galing sa green farm mo. Kaya anong napala mo ngayon? Wala. Talunan ka pa rin kumpara sa kapatid mo. Humigpit ang hawak ni Tiago sa kamay ni Ravenna, pero nakatitig lang siya dito. Hindi niya makakalimutan ang narinig mula sa mommy nito na naging dahilan kung bakit nasa Royal Haven siya ngayon. Noon, hindi mahalaga sa kanya kung sino ang nagbigay ng strawberry, dahil mas mahalaga sa kanya kung saan nanggaling yon. Ngayon nalaman niyang si Tiago ang nagbigay niyon, sobrang saya niya. Naging daan ng strawberry para makilala niya ang lalaking mamahalin niya. Ikaw ang nagpadala ng strawberry sa Verza? Tanong niya kay Tiago, pero nakatuon pa rin ang atensyon nito sa mga magulang. Aalis na kami. Salamat sa pag-aaruga niyo sa akin, Mom, Dad. At kahit sa ganoong paraan man lang, naging mabuting magulang kayo sa akin. Bahagyang yumuko si Tiago bilang pagpapakita ng respeto sa mga magulang, saka siya marahang hindi la paalis. Sige, talikuran mo kami ngayon, Tiago, at hindi ka na namin tatanggapin sa pamilyang to. Kapag pinili mo ang babaeng yan, kalimutan mo na rin na isa kang Miranda. Banta ng mami nito pero tuloy-tuloy lang si Tiago na parang wala itong narinig. Napangiti na lang si Ravenna. May katotohanan ng sinabi ni Tiago sa kanya na kaya nitong ipaglaban ang taong mahal nito kahit sa sarili nitong mga magulang. Hindi naman niya hahayaang mabigo ito sa ginawang pagtatanggol sa kanya. Tiago, mahina niyang tawag sa pangalan nito nang makapasok sila sa elevator. Ngumiti ito sa kanya at marahang hinaplos ang pisngi niya. I'm sorry sa ginawa ni Mami sa'yo, Ravenna. Hindi ko alam na hahantong siya sa ganito. Ngumiti siya bago yumakap sa baywang ng kasintahan. Salamat sa strawberries na regalo mo. Hindi ko alam na ikaw palang nagbigay niyon. Wala kasi sa personality mo na may tinatago ka palang kaswitan. Anong regalong sinasabi mo? Tumingala siya rito habang nakayaka pa rin. Yung sinabi ng mami mo kanina, ikaw raw ang nagpadala ng strawberry sa lady boss ng Verza. Iya, ako nga. Naisip ko kasi na nasa kanya ng lahat ng bagay. Maliban sa strawberry sa green farm ko. Kaya yun ang binigay ko. Hindi ko nga alam kung natikman niya ang mga strawberry. Wala kasi ako natanggap na tawag mula sa Verza. Natanggap niya, Tiago. Naubos niya lahat ng pinadala mo at palagi na niyang hinahanap-hanap ang lasa ng strawberry mula nang matikman niya yun. Niyakap siya ni Tiago at marahang inihilig ang ulo niya sa dibdib nito. Magaan din siya nitong hinalikan sa noo. Pareho pala kayong mahilig sa strawberry ng Lady Boss, pero mas mahal kita kaysa sa kanya. Teka, bakit ikaw ang nagpapasalamat sa akin dahil sa regalong yun? Mahirap paniwalaan kung sasabihin ko lang. 3 araw mula ngayon, may sorpresa akong gagawin para sa'yo. Malalaman mo ang totoo sa araw na yon. Alright, I'll wait for that surprise, hon. Wait, ngayong tinakwil na ako ng pamilya ko. Hindi na ako mayaman, Ravenna. Mamahalin mo pa rin ba ako? Oo naman. Sa tingin mo mahalaga sa akin ang yaman mo? Pero hindi ko na maibibigay ang material na bagay sa'yo. Tapos siguradong wala na akong trabaho nito. Pareho na tayong jobless. Okay lang. Masaya rin naman mamuhay ng simple, Tiago. Marami pa namang iba na tatanggap sa atin sa trabaho. Masyado lang mataas ang tingin ng magulang mo sa mga sarili nila. Ikaw ang inaalala ko. Hindi ka sanay sa hirap. Kaya kong mag-adjust, honey. Basta ikaw ang kasama ko. Salamat dahil kahit jobless na ako at wala nang may pagmamalaki sa'yo, tanggap mo pa rin ako. Dahil tanggap mo rin ako kahit na assistant lang ako ng kuya mo at ngayon jobless na rin. Di bale, magtutulungan tayo, okay? Basta yung surprise ko, wait mo lang ha. I will. I love you. Ngumiti si Ravenna. Masaya siyang marinig na mahal siya ni Tiago at ipinaglaban siya nito sa pamilya. Pero alam niyang malungkot din ngayon ang binata. Pinamukha rito ng sariling ina ang kakulangan nito kaya palaging natatalo kay Johnny. Ngunit sisiguraduhin niyang mas mapapalawak nito ang abilidad sa kumpanya niya at isa ito sa mga hahangaang personalidad sa business world. Samantala, tahimik lang si Tiago sa kanyang opisina nang bumalik siya roon pagkatapos ihatid si Ravenna sa staff house. Nahihiya siya sa dalaga dahil wala siyang maipagmamalaki rito ngayon. Inaasahan na niya ang magiging epekto ng desisyon niya kapag nalaman ng mga taong itinakwil na siya ng sariling pamilya. Kilala niya ang kanyang mga magulang. Hindi magsasawalang kibo ang mga ito dahil sa ginawa niyang pagpili kay Ravenna. Tiago. Umangat ang tingin ni Tiago nang marinig ang pangalan niya. Nawalan agad siya ng gana nang makita si Nora. Anong ginagawa mo rito, Nora? Lumapit ito saka umupo sa visitor's chair sa harapan ng mesa niya. Tiago, nagpapatawag ng press conference sa mga magulang mo ngayon at iaanunsyo na nila ang susunod na ruler ng Miranda family.
May posibilidad na sabihin din nila ang pagpapatalsik sa'yo sa pamilya. Kapag nangyari yun, mahihirapan kang bumangon. Hindi pa huli ang lahat, Tiago. Humingi ka ng tawad sa mga magulang mo. Sabihin mong nabigla ka lang. Kung yan lang ang sasabihin mo, umalis ka na. Tiago, mag-isip ka nga. Mas pipiliin mo pa ang assistant na yon kaysa sa maaluan na buhay? Hindi ka titigilan ng mga magulang mo dahil sa pagtalikod mo sa kanila. Mahihirapan kang humanap ng trabaho dahil sa connection nila. Paano mo susuportahan ang magiging pamilya mo? Kapag naghihirap ka na, natitiyak kong iiwan ka rin ni Ravenna. Hindi mo ba naiisip na ang bilis niyang napamahal sa'yo? Kailan lang kayo nagkakilala pero mahal ka na agad niya? Naisip ko na rin yan, Nora. Kailan lang kami nagkakilala pero mahal ko na rin siya. Si Ravenna lang ang kailangan ko. Wala nang iba. Tiago, please. Naaawa ka lang sa kanya. Hindi yan pagmamahal. Bumalik ka na sa pamilya mo. Tutulungan kitang humingi ng tawad sa kanila. Alam kong maniniwala sila sa sasabihin ko. Tama ka. Maniniwala talaga sila. Kaya iniisip ko nga, baka ikaw rin ang nagsabi sa kanila ng tungkol sa relasyon namin ni Ravenna. Tama ba ako, Nora? Natahimik ito at halatang guilty. Napangisi na lang si Tiago sa naging reaksyon ng babae. Kung naaawa ka sa akin at sa maaaring kahantungan ng buhay ko, sana maawa ka rin sa kapatid ko. Matagal ka na niyang mahal. Pero hindi ko siya mahal. Dahil ikaw ang mahal ko, Tiago. Putol nito sa sasabihin niya. Lumalapit lang ako kay Johnny para magawa ko makalapit sa'yo. Palagi mo akong iniiwasan sa tuwing lumalapit ako. Dahil hindi ako interesado sa'yo, Nora. Ayoko sa mga babaeng gumagamit ng ibang tao para lang makuha ang gusto nila. Walang-wala ka kumpara kay Ravenna. Huwag mo akong ikumpara sa assistant na yun, Tiago. Hindi niya maaabot ang buhay na meron ako kahit sumubsob pa siya sa trabaho. Tama ka. Bakit ko ba ikukumpara mabuting babae kagaya ni Ravenna sa tulad mo? Hindi mo rin maaabot ang meron siya. Dahil kahit anong gawin mo, siya pa rin ang babaeng mahal ko. Nanlisik ang mga mata ni Nora. Bahagyaring namula ang mukha nito sa galit. Iiwan mo rin siya, Tiago. Sisiguraduhin ko yan. Banta nito bago umalis. Hindi nagpaapekto si Tiago sa pagbabanta ni Nora. Inilagay na lang niya sa kahon ng mga gamit niya bago tuluyang nilisan ang Royal Haven Resort. Kinagabihan sa kondo, napanood ni Tiago ang ginawang press conference ng mga magulang niya. Tulad ng inaasahan, opisyal nang idineklara ang pagiging head of the family ni Johnny. Nabanggit din ng mga magulang niya sa press ang pagtalikod niya sa pamilya dahil lamang sa isang mababang uri ng babae. Hindi niya nagustuhan ang ganoong paglalarawan ng mga ito kay Ravenna, pero anong laban niya para pigilan ng mga magulang? Hindi niya kaya ang mga ito dahil anak lamang siya. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Tiago ang pagbisita ni Johnny sa kondo niya. Pinapasok naman niya ito sa loob dahil napansin niyang malungkot ito at taliwas sa inaasahan niyang masaya nitong itsura pagkatapos ng bago nitong posisyon sa pamilya. Anong kailangan mo't napadalaw ka? Alam ba ni na Mommy at Daddy na pumunta ka rito? Tanong niya sa kapatid. Kung alam nila, baka wala ako dito. Siya nga pala, bumili ako ng alak. Uminom tayo. Paanyaya nito sabay labas ng alak mula sa bitbit nitong paper bag. Himala at niyaya mo akong uminom ngayon. Nakalimutan mo na bang may trabaho ka bukas, Johnny? Baka malasing ka. Hindi ako malalasing dito sa 4 na can ng beer. Gusto ko lang nakausap. Binuksan nito ang 2 beer at ibinigay ang isa sa kanya. Ang boring pala kapag wala ka, Tiago. Wala akong kakompetensya. Natawa ito kasabay ng pag-iling. Hindi ka pupunta rito para lang sabihin yan. May problema ba? Bakit mukhang pasan mo ang mundo ngayon? Uminom muna si Johnny bago binitiwan ang beer sa mesa. Sumandali ito at ngumisi. First day ko palang bilang bagong chairman, pero sunod-sunod na problema agad ang hinarap ko. Totoo yata ang binitiwang salita ni Ravenna. Katapusan na ng legacy natin sa henerasyong to. What do you mean? Nag-offer ng 5 milyon si Mommy kay Ravenna para layuan ka, pero tinanggihan ni Ravenna. Tumanggi rin siya sa 10 milyon at nakaka-insulto raw yun sa kanya. Nag-offer pa siya ng regalo kay na Mommy at Daddy para tigilan kayong dalawa. Kahit sinong makarinig ng regalong ibibigay niya, iisiping nababaliw na ang girlfriend mo. Anong regalong gusto niyang ibigay kay na Mommy at Daddy? Curious niyang tanong sabay inom ng beer. Isang cruise ship at private jet. Naibugan ni Tiago ang iniinom na alak dahil sa gulat. Are you serious? Sinabi niya talaga yun? Kahit ikaw hindi makapaniwala, di ba? Ganyan din ang reaksyon namin nang marinig namin yun mula kay Ravenna.
Ano ba talagang totoong pagkatao ng girlfriend mo, Tiago? Nung nag-apply siya sa opisina ko, pinakiusap siya sa akin ni Attorney Prado para tanggapin ko siyang assistant. Siyempre, hindi ko kayang tanggihan ng spokesperson ng lady boss ng Verza. Lalo pat strawberry lang ang gustong kapalit ni Ravenna. Ngayon napagtagpi-tagpi na ni Tiago sa isip ang mga pinagtapat ni Ravenna sa kanya. Pero nahihirapan siyang paniwalaan yun. Napakababaw na dahilan ng pagpasok nito sa Royal Haven kung strawberry lang ang habol nito. Hindi ko alam. Tugon na lang niya sa kapatid. Mahirap paniwalaan, pero maaaring siya talaga ang leader boss ng Verza. Simula kaninang umaga may gusto nang umalis na mga investor sa Royal Haven. Kapag nag-alisan silang lahat, babagsak ang mga kumpanya natin. Tapos biglang nabankrupt ang negosyo ng pamilya ni Nora. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa ginawa ni Nora kay Ravenna o nagkataon lang. Wala nang pakialam si Tiago kung si Ravenna talaga ang lady boss ng Verza, pero hindi niya maiwasang mag-alala sa narinig mula kay Johnny. Anong ginawa ni Nora? Pinahiya ni Nora sa may lobby si Ravenna habang paalis ng resort kahapon. Kanina ko lang din nalaman, dahil takot na takot si Nora nang pumunta sa opisina ko. May sumpa raw ang dila ni Ravenna dahil sinabi raw nitong malulugi ang kumpanya ng pamilya niya at nagkatotoo yun ngayon. Aalis na raw siya ng bansa at babalik sa Japan. Dahil baka sirain din ito ang buhay niya. Ang Verza Horizon, nag-pull out na rin ba? Hindi pa. May kontrata pa sila sa kumpanya. Hindi sila basta-basta makakapag-pull out. Problema, baka nakarating na sa lady boss ang ginawa ni na Mommy kay Ravenna. Hindi alam ni Tiago kung ano ang kanyang sasabihin. Masyadong marami ang nangyari ngayong araw at imposibleng makakaya yung gawin ng isang tao. Maliban na lang kung sobrang powerful nito. Malayo na ako sa stress sa kumpanya, Johnny. Pero dinalhan mo pa ako rito. Gusto mo rin ba akong mahirapan? Dahil nahihirapan ka sa bago mong tungkulin? Pero alam ko namang kaya mo yan. Mahusay kang negosyante. Pagbabago niya sa usapan, hihintayin na lang niya ang sorpresang sinasabi ni Ravenna para malaman sa dalaga ang katotohanan. Natawa naman si Johnny at bahagya nitong inangat ang can ng beer. Inumpog niya roon ang sariling beer bago uminom. Gusto ko lang ng kausap. Nakangiti nitong sabi, pero dama niya ang lungkot sa boses nito. Paano kayo ni Nora? Wala na yun. Alam ko namang ikaw ang mahal niya at hindi ako. Kita mo nga, ang bilis niya akong iniwan. Mabuti pa nga si Ravenna. Kahit tinakwil ka na ng mga magulang natin, hindi ka pa rin iniwan kahit na wala ka ng pera. Siyempre, mahal ko yun eh. Saka, hindi ko naman hahayaan na maghirap siya sa piling ko. Mag-a-apply din ako ng trabaho. Mahal mo nga siya. Na hindi ka nagprotesta nang itakwil ka ni na Mami at tanggalin sa kumpanya. Siguro, napagod na rin akong i-please sila, Johnny. Sana kapag nagmahal ka na, ipaglaban mo rin sa kanila. Huwag mo hayaang pati sa mamahalin mo, didiktahan ka nila. I will, little brother. Salamat sa pakikinig at pakikipag-inuman, Tiago. Alam kong marami tayong hindi pagkakaintindihan. Pero sana, kalimutan na natin yun. Sumusunod lang naman ako kina Mami. Pero ang totoo, I missed you, bro. Drama mo. Tumatanggap naman ako ng bisita rito at ng kainuman. Kahit dati ko pa siyang karibal. Huwag lang niyang ipapaalam sa strict parents niya at baka itakwil din siya. Malakas na tumawa si Johnny. Napangiti na lang din siya. Malayo sa inaasahan niya na magiinuman sila ng ganito ng kapatid niya na dati sobrang kaingitan niya. Pero ngayon, naaawa na lang siya rito. Malaki ang obligasyon nito sa ang kanila na dati rin niyang pinangarap. Ngunit kontento na siya ngayon dahil may Ravenna na sa buhay niya. Makalipas ang 3 araw, nasurpresa si Tiago nang sunduin siya ng isang unipormadong driver ng limousine sa kondo niya. Sinabi nitong pinapasundo siya ni Ravenna para makita ang sorpresang inhanda nito. Hindi siya nagkatubiling sumama, lalo pat ilang araw na niyang hindi nakikita ang dalaga. Pagdating sa lokasyon, nagtaka siya dahil isang pribadong paliparan ang pinuntahan nila na pag-aari ng Verza Horizon. Maraming tao roon at media. Bakit dito mo ako dinala? Nasaan si Ravenna? Tanong niya sa driver. Pakihintay na lang po si ma'am, sir. Pinasasabi niyang manood muna po kayo ng palabas na gaganapin dito. Hindi na maling nagtanong pa si Tiago. Pumasok siya sa loob at umupo sa bakanting upuan. Naging sentro agad siya ng usapan ng mga tao nang makita siya. Binaliwala na lang niya ang mga yon at hinahanap ang bulto ni Ravenna sa paligid. Pero hindi niya ito makita. Abat, narito rin palang sa well kong anak. Napabugan ng hangin si Tiago nang marinig ang boses ng mommy niya. Huwag mong sabihin na narito rin ang gold digger mong girlfriend, Tiago. Hindi siya nababagi rito.
Kaya umalis na lang kayo. Nakakahiya sa mga tao. Tahimik na tumayo si Tiago at lumipat ng pwesto. Ayaw niyang magkasagutan sila ng mommy niya sa harapan ng maraming tao. Pipiliin na lang niyang umiwas kaysa patulan pa ito. Patuloy pa rin niyang hinahanap si Ravenna sa paligid hanggang maagaw ang atensyon niya ng mga lumilipad na jet. Nagkaroon ng mga ito ng mini-show sa himpapawid at nakakamanghayang tingnan. Naaaliw siya sa panonood hanggang may sumabog na pulang rosas mula sa isa sa mga jet. Natuwa ang mga manonood nang magmistulang umuulan ng rosas sa paligid. Magandang ginawa nila. Nakakamangha ang husay ng mga piloto. Mahina niyang puna sa nangyaring mini-show. Akala niya tapos na ang mini-show pero may tila usok na lumabas sa mga jet at dahan-dahang bumuo ng mga salita. Hanggang mabuo ang I love you, Tiago. Shit, is this her surprise for me? Gulat niyang sabi. Hindi mapakali sa pagkakaupo si Tiago. Hinahanap pa rin niya sa paligid si Ravenna hanggang naglanding ang isa sa mga jet sa paliparan. Kaagad luminya ang nasa 30 men in black sa runway at naglakad sa gitna si Atty. Prado patungo sa humintong jet. Nagready naman ang media habang excited na nakaabang ang mga tao. Parang may pumipigil naman sa paghinga ni Tiago habang unti-unting lumalabas ang piloto ng jet. Overall white ang suot nito at may helmet sa ulo. Unang hakbang pa lang nito ay sabay-sabay nang yumuko ang mga security maging ang abogado. Napaawang na lang ang labi niya nang hubarin nito ang helmet. Sumabog sa hangin ang mahaba nitong buhok at tila modelong naglalakad sa gitna ng mga nakahanay na lalaki. Siya na ba ang lady boss ng Verza? Ang ganda naman niya. Komento ng isang ginang malapit sa kinauupuan ni Tiago. Ravenna? Gulat niyang bulong sa sarili. Napalunok si Tiago habang pinagmamasdan ang seryoso nitong itsura. Ibang-iba ang aura nito ngayon at hindi niya maiwasang kabahan. Napakalakas ng presensya ngayon ni Ravenna at parang kahit sino, mapapayuko na lang kapag kaharap to. Tumigil sa bandang gitna si Ravenna. Halos magliwanag na ito sa tama ng mga kislap ng kamera. Pero kunot noo at seryoso lang nitong inilibot ang tingin sa paligid. Tumigil ang tingin nito sa direksyon ng kanyang pamilya, kaya tumingin din siya roon. Kitang-kita niya ang pamumutla ng kanyang mga magulang habang nakatingin din sa dalaga. Nang ibalik niya ang tingin kay Ravenna, nagulat siyang nakatingin na ito sa direksyon niya. Ang kaninang seryoso nitong itsura ay biglang napalitan ng malambing ng ngiti. Napasingha pa mga tao at parang kinilig pa ang iba sa itsura ngayon ng girlfriend niya. "Han, come here!" Sigaw nito at kumaway pa sa kanya. Napailing na lang si Tiago pero hindi niya maitago ang kasiyahan sa mga ngiti niya. Isang patunay ang ginawa ngayon ni Ravenna para maniwala siyang ito ang lady boss ng Verza. At patunay rin yon na mali ang iniisip dito ng mga magulang niya. Malilinis na rin ang pangalan nilang dalawa gamit ang media. "Excuse me, my girlfriend is calling me to come." Pasintabi niya sa mga nakaupo sa unahan niya. Nasabihan pa siyang ambisyoso pero hindi na lang niya pinansin. Malaking sampal sa mga ito ang katotohanan dahil tumakbo na si Ravenna patungo sa kanya. Sinalubong naman niya ito ng mahigpit na yakap kasunod ng kislap ng mga kamera. "I miss you so much, Han. Did my little surprise make you happy?" Nakangiti nitong tanong. "Yeah, you surprised me so much that I almost lost my breath. You're amazing and beautiful." "Salamat naman at nagustuhan mo. 3 days lang kasi ang preparation ko eh. Kaya lang nagutom ako. Parang gusto kong kumain ng strawberry." "I'm not sure if entering the resort is possible." "Should we talk to your parents? Sa tingin ko naman hindi na nila ako mamaliitin. Ngayong alam na nila kung sino ako." "No need. It's better this way. Ayokong gamitin ka ng mga magulang ko para sa pansarili nilang kagustuhan. Hihingi na lang ako ng strawberry kay Johnny at hihiling na rin ng ilang trabahador sa green farm para magtanim ng panibagong pula ng strawberry para sa'yo." "Alright, Han. So, okay na kayo ng kapatid mo?" "Yup. Nasa akin lang naman ang problema at wala sa kanya. Okay na ako ngayon at wala na ako nararamdamang inggit sa kanya. Tanggap ko na lahat. Ang mahalaga kasama kita." "You made me proud, Tiago." "Thank you, Han. Pwede na ba tayong umalis o may kailangan ka pang gawin? Gusto na kitang masolo eh." "Just a moment. Pagbibigyan ko lang ang ilang katanungan ng media. Matagal nila akong inabangan lumabas, kaya bibigyan ko sila ng ilang minuto bago tayo umalis." "Sige, hihintayin na lang kita." Hinalikan muna siya sa pisngi ni Ravenna bago ito humarap sa media kasama si Atty. Prado.
Miss Ravenna, matagal na po ba kayo magkarelasyon ni Mr. Tiago Miranda? Aware po ba kayo na tinakwil na siya ng mga magulang niya? Wala rin po siyang trabaho. Tanong ng isa sa press. Ngumiti naman si Ravenna sa harap ng kamera. Yes, I'm aware. At dahil sa akin kaya siya tinakwil ng magulang niya. Nagtrabaho ako sa kapatid niya bilang assistant at hindi ako tanggap ng family niya bilang girlfriend niya. Wala silang alam na ako ang may-ari ng Verza Horizon. Ganun pa man, tinanggap ako at pinaglaban ni Tiago kahit na wala rin ako may pagmamalaki sa kanya that time. Kaya wag niyo sanang husgahan ng lalaking mahal ko. Nakangiti at proud nitong sagot. Marami pang tinanong ang mga taga-media. Proud naman itong pinapanood ni Tiago at mas lalo siyang humanga sa pagkatao nito bilang lady boss ng Verza. Matalino, may kumpiyansa sa sarili at may otoridad na wala ang ibang negosyante. Hindi na nakapagtataka ang patuloy na pag-unlad ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno nito. Pagkatapos ng revelation sa pagkatao ni Ravenna, mas naging maingay ang Verza Horizon sa business world, lalo na nang madikit ang pangalan ni Tiago bilang takwil na anak ng pamilya Miranda. Siya na ngayon ang sinasabing gold digger dahil sa pagkatao ng girlfriend niya. Hindi siya nagpadala sa sinasabi ng mga tao dahil sila lamang ni Ravenna ang nakakaalam ng totoo nilang damdamin para sa isa't isa. At hindi rin nagtagal nang makapasok siya sa Verza Horizon. Mahirap sa una dahil pinagdudahan ng karamihan ng kakayahan niya. Kailangan din niyang mag-adjust sa mabilis at demanding na mundo ng kumpanya, kung saan perfection ang inaasahan at walang puwang para sa pagkakamali. Bilang panimula, naglaan si Tiago ng mahabang oras sa pag-aaral ng operations, pag-analyze ng financial reports at pag-obserba sa paraan ng lady boss sa pakikipag-deal sa mahahalagang kliyente. Unti-unti, nagpakita siya ng determinasyon at husay. Napatunayan niyang may sarili siyang kakayahan at karapat-dapat sa tiwala ng lady boss. Ilang buwan ang lumipas at makikitang nagsimula ng kilalanin ang pangalan ni Tiago sa loob ng kumpanya. Pagkatapos ng mahigit 2 taon ng walang tigil na pagsisikap, promotions at respeto mula sa mga kasamahan, tuluyan na niyang napatunayan ng sarili bilang isang mahalagang miyembro ng Verza Horizon at higit sa lahat, karapat-dapat sa paghanga ni Ravenna. Isang gabi matapos ang isang matagumpay na proyekto, dinala ni Tiago si Ravenna sa malawak na strawberry farm na pinagawa niya para sa dalaga. Pinagsikapan niya ring mabuo yun kahit abala siya sa trabaho at siniguradong pareho ito sa green farm niya sa Royal Haven. Isang paghahanda rin ito para sa kanyang surprise proposal kay Ravenna. Kahit paano naman, may naipon din siya bago siya itinakwil ng sariling pamilya. Kaya kahit bilyonaryo ang nobya niya, hindi naman ito maghihirap sa piling niya. Isa na nga sa naipon na niya ang farm. This place is so beautiful. Namamanghang sabi ni Ravenna habang nakatanaw ito sa ibaba ng sinasakyan nilang private chopper. Tila kumikinang naalitap-tap ang maliit na ilaw sa bawat puno ng strawberry. Ngunit wala pa sila sa tamang anggulo para makita ni Ravenna ang mga letrang binubuo ng mga ilaw. Nang lumapit ang chopper sa tamang anggulo, kitang-kita na niya ang malinaw na letters na nakaayos sa gitna ng taniman. Han, look here. This is my surprise for you. Sandaling kumunot ang noon ni Ravenna, ngunit maya-maya lang ay nangilid ang luha sa mga mata nito. Will you marry me? Bigkas niya sa mga letrang nakasulat sa strawberry farm. Tuluyang bumagsak ang luha ni Ravenna nang ilabas niya ang singsing mula sa kanyang bulsa. It's been almost 3 years since we decided to try this relationship. I thought maybe you had fallen out of love. But seeing this surprise, and you holding a ring, makes me realize that you still love me. I've been waiting for this moment for so long, and I don't regret taking the risk for this result. And yes, I will marry you, Han. Isinuot ni Tiago ang singsing sa daliri ni Ravenna bago ito niyakap. I'm sorry kung yun ang naramdaman mo sa nakalipas na taon. Akala ko naging balanse ang oras ko sa'yo at sa trabaho. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo at mas lalo pa kitang minamahal araw-araw. Mahal na mahal kita, Han. Mula noon, ngayon at hanggang sa hinaharap. Mahal din kita, Han. At salamat sa strawberry farm. Dahil dito, nagkakilala tayong dalawa at mas lalo pa kitang minahal. Mahigpit niyang niyakap si Ravenna at saka bahagyan dumistansya bago ito halikan sa labi. Makalipas ang ilang buwan, naganap ang kasal ni Tiago at Ravenna sa loob mismo ng 10 hektaryang strawberry farm.
Ang grande yon at sumisigaw ng karangyaan ng ayos na halos lahat ay galing sa sponsors, mga negosyanteng nagpapalakas sa lady boss ng Verza. Hindi rin nila nakalimutang imbitahan ng Miranda family, ang mga magulang at kapatid ni Tiago na ngayon ay may maayos ng relasyon sa kanila. Humingi ng tawad ang mga ito sa kanila at hindi naman sila mga walang puso para hindi magpatawad. Hindi na rin pinull-out ni Ravenna ang partnership niya sa mga Miranda. Tunay nga na kapag lumilipas ang panahon, naghihilom din ang sugat ng kahapon. Magkakasundo na sila para sa mas maayos na takbo ng kanilang buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas bago sila nagkaanak. Isang sanggol na lalaki ang unang biyaya ng Diyos sa kanilang pagmamahalan. Ito ang simbolo ng bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Hindi na mahalaga kung anong iniisip ng iba o kung paano sila hinusgahan ng mga tao noon. What matters most is how they chose to stay true to themselves and value each other. Sa buhay, hindi nasusukat ang tunay na halaga ng tao sa pera, posisyon, o estado sa buhay. Mas mahalaga ay may takot sa Diyos at ang kung paano natin pahalagahan ang iba at kung paano tayo namumuhay ng may respeto at malasakit sa kapwa. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.